Ay opo, yung kanyang sinasabi nagtutugma sa sinasabi ni Diskaya, ni Gutesa. Ang problema nga po dito sa Blue Ribbon, sa ating Senado, kapag papunta na kay Martin Romualdez yung trail, kung ano-anong paninira ang gagawin nila, katulad kay Gutesa, sasabihin nila, falsifikado yung affidavit. Sinumpaan na nga yung affidavit, yung kanyang sinabi ay under oath na nga sa Blue Ribbon Committee. So, agad-agad pagka laban sa kanilang kakampi, kaalyado sa politika, sasabihin walang batayan. Pag laban sa kanilang mga kalaban sa politika, sasabihin nilang matibay. So, talagang double standard po ang ginagawa. Pwede maglabas ng listahan. Ang nakakabahala dyan, yung sinasabi ng Malacanang na kinuha daw nila yung listahan at pinapaimbestiga sa Armed Forces of the Philippines. Kailan pa naging source of reliable intelligence information ang isang discredited journalist katulad ni Montulfo. So alam nyo, lahat po yan ay nakikita nyo naman po pagtugma-tugma na ang layunin lamang po ni Montulfo in collusion with Malacanang ay takutin, to intimidate, to browbeat, to harass yung mga organizers nitong rally sapagkat takot na takot po sila sa rallying yan. Ano po ang nakikita nyo po dito sa paglabas po nitong si Congressman Zaldico po, attorney? Well, of course po, ito ay aking conjecture lamang. Ngunit tingin ko po ay masyado na pong napikon o sumobra na ang ginagawa kay Congressman Zaldico na parang sabi nga niya, he is being made the poster boy for the anti-corruption proceedings by the present administration at parang gusto siyang gawing pantakip. So, tingin ko po is in order to protect himself and also to expose the truth ay lumabas na po siya at sinabi niya ang kanyang nalalaman dito po sa flood control scandal na ito. Opo, at nakikita niyo rin po ba na tumutugma sa mga ganap, sa mga development, sa sequences po, sa mga nangyari mula pa nung nag-umpisa itong investigasyon, yung mga narinig natin sa unang mga bahagi ng investigasyon, under pa sa watch ni Senador Marcoleta, hanggang sa pinalitan na ito ni Ping Lacson, na natigil ang investigasyon, nabuksan itong ICC, lahat ng mga nabubulgar. Tumutugma po ba doon sa mga nagiging pahayag po ni former Congressman Zaldico? Opo, in its general terms, kasamang Admar, ay nakikita na po natin yung pattern sapagkat marami pong nagsasabi, and I believe this to be logical, na hindi po maaring makatakas ang Pangulo sa responsibilidad dito. May sinasabi po sila na bakit daw i-insert yung 100 billion, yung NEP nga po ay galing sa presidente. Well, maraming reasons po dyan. Unang-una, para maitago yung insertion, para maka-escape ng liability yung presidente. Para sabihin niyang hindi naman ako nag-insert niyan. Pwede rin na ito ay para pagtakpan yung mga insertion sapagkat naging unconstitutional po yung insertion na naging mas malaki pa po yung budget ng DPWH kaysa sa DepEd na ito po ay labag sa ating saligang batas. Marami pong reason kung bakit nasa BICAM po ang ginawang insertion, pero sinabi naman po ni Zaldico bilang chairman ng Appropriations Committee na ito po ay nasa pag-uutos ng Pangulo. Opo, tama po kayo dahil ang sabi nga na kung gusto talaga ni PBBM daw, dapat sa kanya na, hindi na dapat na iutos. Pero make sense din po na posibleng i-insert na lang para kung magkabulilyaso man, walang direkta agad-agad. Pero yung nabanggit na wag kang umuwi, kami bahala sa'yo, nagtagal siya doon sa Amerika, make sense din po, attorney. Opo, at tama po yun sapagkat unang-una po may extradition treaty tayo sa Amerika. Meron din tayong Mutual Legal Assistance Treaty sa Amerika, yung MLAT. At yan po ay kita nyo, kung gugustuhin naman po ng ating pamahalaan ay madaling ibalik
ang isang tao, at kita nyo yung nangyari kay Mayor Alice Guo at sa kay Cassandra Leong na agad-agaran ay naibalik dito. Bakit si Saldico ay hindi maibalik-balik dito? So yun po ang mga katanungan na mahirap pong sagutin except in the context na ayaw nga siyang pabalikin sapagkat marami na siyang nalalaman. Opo, doon po kasi detalyado din, maliban doon sa video, meron din siyang listahan doon sa 100 Opo. billion na pesos. Nakikita nyo po ba na pagpalagay natin na mali yung kanyang sinasabi, pero kakayanin ba niya na siya lang ang makapagpalabas ng mga proyekto na yon? Kumbaga siya lang yung parang big fish noon na wala siyang kakuntsaba. Ganun siya ka-confident na kaya niyang mailabas yung pera na yon? Hindi po, sapagkat ang naglalabas ng pera ay hindi naman po lehislatura. Pag natapos na po yung GAA, ang pag-order po ng paglabas ng pera ay nasa executive, or specifically yung Department of Budget and Management. So hindi po pwedeng si Saldico po lamang. Pagkatapos na po ng GAA at iyan na po ay naipasa sa Pangulo, tapos na po ang trabaho ni Saldico, technically speaking, as a legislator. So nandoon na po, lumabas na yung GAA, nandoon na po sa Presidente kung anong i-veto niya. The fact na hindi niya binito yung katakot-takot na insertion sa 450 billion na ang binito niya ay 26 billion lang yata or something, means na talagang merong collusion po rito na yung insertions ay wag mawala. Opo. Now ngayon po, syempre meron ding pumapanig sa kanyang mga inaakusahan at sinasabi kung tunay talaga na siya ay magte-tell all na, bakit hindi na lang siya umuwi, panindigan niya, sumpaan niya yung kanyang salaysay po, attorney. Actually po, nagtataka rin po ako kay Senator Lacson kung bakit hindi niya pinayagan si former Congressman Saldico na mag-testify via Zoom. Ang sasabihin nila, wala daw accountability. Involved po ako rin sa investigasyon ni Alice Guo at si Cassandra Leong. Alam niyo po, noong time na yon may mga nag-testify po via Zoom galing pa sa Thailand na hindi din naman po under oath pero pinayagan po ng komite ni Rizzo Ontiveros. Marami pong nag-testify laban kay Pastor Kibuloy via Zoom. Hindi rin under oath, pinayagan din po nila. Bakit iba po ang pamantayan pagkakalaban nila ang iniimbestigahan at iba ang pamantayan kapag kakampi nila ang pinagtatakpan nila? Napansin niyo rin po ba na parang yung linyahan niya, same din yung sa linyahan din po ng iba pa? Ay opo, yung kanyang sinasabi nagtutugma sa sinasabi ni Diskaya, ni Gutesa. Ang problema nga po dito sa Blue Ribbon, sa ating Senado, kapag papunta na kay Martin Romualdez yung trail, kung ano-anong paninira ang gagawin nila. Katulad kay Gutesa, sasabihin nila, falsifikado yung affidavit. Sinumpaan na nga yung affidavit. Yung kanyang sinabi ay under oath na nga sa Blue Ribbon Committee. So, agad-agad pagka laban sa kanilang kakampi, kaalyado sa politika, sasabihin walang batayan. Pag laban sa kanilang mga kalaban sa politika, sasabihin nilang matibay. So, talagang double standard po ang ginagawa. Tsaka nakikita nyo na talagang parang may bigat yung kanyang pahayag po eh. Kasi Definitely siya po. yung malapit sa speaker, no? Nakakausap niya, direkta rin ang instruction mula sa presidente. Kumbaga parang nakikita nyo po na walang ibang rason para hindi ito maging paniwala, attorney. Tama po yun. Nagtataka nga po ako sa Malacanang dito sa mga kaalyado ng ating pamahalaan. Noon ay gigil na gigil sila kay Saldico. Sabi nila itong si Saldico ang may alam ng lahat. Siya yung talagang nagawa nito. At alam niya ay yung mga people involved. Bakit nung nagsalita siya tungkol sa mga people involved, bigla na siyang hindi credible? So yun po ang pinagtataka ko sa sinasabi nila. Very inconsistent po talaga ang sinasabi nila.
Opo, and sa nakikita nyo po kasi hindi basta-basta rin yung aligasyon nitong si Congressman Zaldico. Napapanahon na bang umuwi siya or nakita nyo po ba latagan na lang muna ng kanyang alam at mga maihaing ebidensya kasi yun nga nandun yung pangamba na may bantana sa buhay niya kapag andito na siya sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo po, attorney? Alam niyo po, kung sa pag-uumpisa lamang ng investigasyon, yung sinabi lamang po ni Saldico ay enough. Yan ay sapat na po para mag-umpisa ng investigasyon ang ombudsman. Kaya't hinahamon ko ang ating ombudsman na mag-imbestiga. Bakit ko sinasabi ito? Alam niyo po, ang tanggapan ng ombudsman under the law, kahit anonymous complaint, pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman kahit sumulat ka lang, wala kang pangalan, sinasabi mo ganito't ganon ang ginawa ng isang opisyal at ito ay tiwali. Pwede nang imbestigahan. Ito, may isang taong nagsasabi. Humarap siya upang panindigan yung sinasabi niya. At siya yung isa sa mga tao na ang dami nagtuturo na sangkot. Eh bakit hindi imbestigahan? So, for the purpose of the ombudsman, sufficient na po yun. Yung ICI naman po, ay hindi naman po held sa strict rules on evidence ang ICI. So maaari din po nilang tanggapin yan. Ganon din po ang Blue Ribbon Committee. Hindi naman po istrikto ang pagsunod sa rules of evidence sapagkat legislative inquiry lang naman po yan. So on the basis of the mere existence of that statement and the video ay pwede na pong yan po ay pwede nang saluhin at mag-further investigation. Opo, and nandun din po yung question sa tiwala kung ano po yung kanyang gagawin lalo na sa mga legal na hakbang, yung pagpapanumpa, saan siya lalapit, saan siya dudulog sa sangay sa gobyerno sa kasalukuyan na attorney kasi nakikita niyo naman po dito po sa DOJ, parang nakikita natin minsan na merong naki-question yung nagiging hakbang. Dito naman po sa ombudsman, ganun din yung mga nandun din yung questionable rin po. Sana kaya siya lalapit. So ang nababasa natin sa mga komento nating mga kababayan, maganda lahat ng kanyang mga naging ebidensya, resibo kumbaga, ano ba mailabas na niya at least for the record na yan habang inaantay ang legal na proseso na iba, attorney, tingin mo? Opo, actually, kung ang kine-question po nila yung evidentiary value, kung gusto nilang sumpaan yan, pwede naman pong sumpaan yan. Natatawa ako na sinasabi na dapat daw siya pumunta sa notaryo dito at sumpaan yung kanyang statement. Hindi na po kailangan yon. Pwede po siyang manumpa sa isang foreign notary public at sa pamamagitan ng apostil, yun kanya pong sinumpaang salaysay provided that yung bansa kung saan niya ginawa yung kanyang panunumpa ay signatory doon sa Apostille Convention ng Hague, ay pwede na po yung gamitin dito. Number 2, pwede po tayong kumuha ng deposition or letters rogatory sa pamamagitan po ng commission. Ayan po ay medyo komplikadong bagay, kunit meron pong mekanismo kung saan po ikaw ay pwedeng pumunta sa isang foreign jurisdiction at kumuha ng mga ebidensya doon. So marami pong paraan kung gusto lamang ng ating pamahalaan at marami pong mga legal luminaries na alam yan. Ang problema, ayaw nila. Lagi nila sinasabi, bumalik ka rito, hindi naman po kailangan bumalik. Opo. Doon naman po di ko alam kung na-monitor nyo yung buo sa investigasyon po dyan sa Senate Blue Ribbon kanina po, attorney. Ano po yung basa po ninyo sa naging takbo ng investigasyon po kanina? Marami po talagang question dyan lalong-lalo na sa pagbabalik ni Senator Lacson at obvious naman po, hindi lang naman po siguro ako nakakapansin na talagang may pinagtatakpan po itong si Senator Ping Lacson. Kaya lahat po ng ebidensya pointing to Romualdez and ultimately to the President, kanyang sinusuppress, dinidiscredit, pinahihirapan. So I'm sure hindi po yan nakatakas sa atensyon ng ating mga kababayan.
Opo. Bukas po magkakaroon ng or sa mga susunod na araw magkakaroon po ng mga rally po na gagawin po, sir. Pero bago pa man ito, meron pong inilabas na listahan ng kilos protesta ng taong bayan. Alam niyo po hindi ko na sana pag-iintindihin yung Simon Tulfo, medyo uliani na yan eh. Kanya lang, ang nakakabahala po rito is not that naglabas si Montulfo ng listahan because kahit sino naman pwede maglabas ng listahan. Ang nakakabahala dyan, yung sinasabi ng Malacanang na kinuha daw nila yung listahan at pinapaimbestiga sa Armed Forces of the Philippines. Kailan pa naging source of reliable intelligence information ang isang discredited journalist katulad ni Montulfo. So alam nyo, lahat po yan nakikita nyo naman po pagtugma-tugma na ang layunin lamang po ni Montulfo in collusion with Malacanang ay takutin, to intimidate, to browbeat, to harass yung mga organizers nitong rally sapagkat takot na takot po sila sa rallying yan. Opo, at nakikita nyo rin po ba na ang pagiging selective? Kasi halimbawa, marami namang nananawagan through social media, halimbawa doon sa pagsasailalim sa hair follicle para mawala yung agam-agam kasi naririnig na talaga natin itong mga issue laban sa presidente pero wala namang aksyon. Pero nung nag-post itong si gumawa ng aksyon, pinaimbestigahan agad sa militar. Yun nga po ang aking sinasabi. Talaga pong double standard ang pamahalang ito. Alam niyo po, natatandaan ko tuloy. Ako'y may edad na rin naman, senior citizen na ako. Nung panahon po ni Marcos Sr., nung nagkaroon ng aligasyon na siya daw ay nagpa-opera, alam niyo ginawa niya? Siya po on national television, inangat niya yung kanyang barong Tagalog para ipakitang walang post-operative scars. Wala pong sugat, walang peklat. Bakit ngayon may ganitong aligasyon ay ayaw ipakita o ayaw magpagpasailalim sa hair follicle test? To once and for all, put at rest yung mga ganitong aligasyon. Ang dali-dali kung talagang wala kang itinatago, di ba? Patest ka, sasabihin mo, kita nyo na, walang basihan yung inyong mga paratang sa akin. Bago pa man itong naging pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee, meron na pong nabanggit si Senadora Amy Marcos naman na posibleng pag-recant, which is di natin alam kung nag-recant ba pero hindi dumalo dyan sa pagdinig si Orly Gutesa. Ang sinasabi, pinipressure na raw yung mga kaanak, yung pamilya, tinatakot na raw, may mga threat na raw, mga banta sa buhay po, attorney. Ano po masasabi niyo rito? Hindi po malayong mangyari yan sapagkat ang mga pangyayari po ngayon ay existential threat na po sa kanila itong mga testimonya na ito. So hindi po malayong mangyari yan na ipe-pressure nila ang yung mga testigo laban sa kanila. Kanya nga dapat po ay proteksyonan yung mga yan. Ang problema naman nung hinihiling ni Senator Marcoleta na proteksyonan ng mga Diskaya, proteksyonan si Gutesa ay ayaw naman po. Opo, speaking of protection, matibay ba? Lalo na yung meron tayong WPP program para mas maghikayat pa tayo ng mga whistleblower or the more na matatakot yung mga may alam at patuloy na lang naman nanahimik sa kanilang mga nalalaman kasi nga po hindi malinaw kung ano yung kahinatnan nila, kung tutulong ba sila sa bansa natin pero nandun yung pangamba nung parang nagbigay ng parang nagsasabi na, oy, meron akong isusubong, may mga magnanakaw doon, tapos sasabihin na anong ID mo, saan ka galing, sino ka ba? Parang naka-question pa yung kanyang, siya mismo, ang kino-question, hindi yung mismong kung totoo ba yung nangyayari. Yun nga po, ang nangyayari nga po kasi, para ma-discourage itong mga witnesses dito sa flood control scandal na ito, dinagdagan nila ng isang requirement na wala naman sa batas yung restitution. Paano ma-encourage yung mga tao na pumunta sa witness protection kung pahihirapan mo? It should be easy ng isang taong whistleblower ay magpapasailalim sa protection ngunit ginagawa nilang mahirap. Kita naman natin kung anong klaseng bias yan. Opo. Ngayon, meron pong hamon naman si Congressman Elizalde ko sa kanyang post. No? Ang sabi niya dito, I respect
respectfully urge Senator Panfilo Lacson to first review the full list of alleged insertions done under the directive of President Marcos and clearly reflected in the GAA 2025. You may Opo. cross-check the NEP 2025 to verify Mhm. if the same line items appear there. To assist you, I have attached the list of the exact page references from the GAA 2025. I suggest that before making statements that may unfairly prejudice the issue, the senator should examine the documents full. The public deserves a fair, complete, and evidence-based investigation, not conclusions drawn without first seeing the whole picture, attorney. Ay wala naman tayong maaasahan yang kay Ping Lacson, maniwala kayo. Talaga namang nilagay yan sa Blue Ribbon Committee para pagtakpan ang mga Marcos, si Pangulong Marcos at si Martin Romualdez. Kita nyo nga ni hindi pa nila ina-analyze yung confession ni Saldico. Dinidismiss na nila. Anong klaseng Blue Ribbon yan? Akala ko ba gusto nila malaman ng katotohanan? Bakit pagka tuwing papunta na sa Malacanang, papunta na kay Martin Romualdez, ay binabara nila. Katulad nung isang araw, sinabi ni Pangulong Marcos, hindi daw kasama sa kakasuhan si Martin Romualdez kasi wala pang ebidensya. Pero baka daw may mangyari na magkaroon ng ebidensya. O yan na, nandiyan na yung ebidensya. Bakit di pa rin sila kumikilos?